Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoise. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula naman kay Opinion Mo TV. So meron itong pamagat na kaya pala walang nangyari sa kaso ng mga sabungero noon. Ito pala ang totoong dahilan. So yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang din ang bahalang humusga, no? So yun na, bago natin simulan, Opinion Mo TV, supportahan niya yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So mga kanoise, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin fan ng China. So again, ang pamagat ng video ito, kaya pala walang nangyari sa kaso sa sabongero noon. Ito pala ang totoong dahilan, booking na. So alam naman talaga natin, or yan din kasi yung isa sa usap-usapan ngayon. So tingnan na lang natin, men, and then bigyan na lang natin ng reaction, then kayo na lang bahalang humusga. So Opinion Mo TV, Pilipinoise, like, comment, share, subscribe. Start. Mga idol, walang nangyari sa investigasyon. Start 0. Interesting to. Bakit nga ba mga idol walang nangyari sa investigasyon noong nakaraang administrasyon nga mga idol ni dating Pangulong Duterte tungkol sa mga nawawalang sabungero, na kung saan nga mga idol itong si Bato de la Rosa ay nagpatawag pa nga mga idol ng hearing sa Senado tungkol nga mga idol sa mga nawawalang sabungero. At dahil nga mga idol sa pag-iimbestiga na ginawa ni Bato de la Rosa nga mga idol ay hindi ito nagustuhan ni Gretchen Barreto, na kung saan nga mga idol ay umalma sa mga tanong na hindi nagustuhan ni Gretchen Barreto. Kaya naman itong si Bato de la Rosa nga mga idol ay nakatikim kay Gretchen, na kung saan nga mga idol ay sinasabi ni Gretchen noon na ang lakas daw di umano nga mga idol ni Bato de la Rosa na mag-imbestiga at magpatawag ng hearing, samantalang siya mismo daw di umano nga mga idol ay nagtatalpak din. Bagay naman ay nalmahan ito ni Bato de la Rosa. Yun lang. Well, to be honest naman, men, yung talpakan or sugal talaga dito sa Pilipinas is hindi naman talaga siya bawal, di ba? As long as registered. So yun, alam nyo yung ganyang kalakaran sa bansa natin. Hindi bawal yung sugal as long as registered sa pagkurata. Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Na supposed to be ayon ng Diyos ng sugal, 'di ba? Nagalit nga siya nung Mayroon pang patutsada nga mga idol si Gretchen tungkol sa suot na relo ni Bato de la Rosa na mamahalin daw di umano ang suot nito. Marahil nga mga idol pumutok sa galit itong si Gretchen Barreto noon ay dahil nandoon at pinatawag sa Senado itong kaibigan niya na si Atong Ang, na kung saan nga mga idol ay business partner ni Gretchen. Narito nga mga idol at ating balikan ang mga patama ni Gretchen Barreto kay Bato de la Rosa. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nanggaling yan? Tumatalpak kasi ng si Bato na to eh. Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Yari na. So ano bang ibig sabihin yan, par? Ano bang ibig sabihin ng pag-imbestiga ni Bato? Or kayo ba naka-benefit ba si Atong Ang sa ginawang investigasyon ni Bato na yan or wala? Comment nga kayo. Actually, hindi ko naman talaga nasundan tong hearing na to dati, kasi wala naman talaga akong paki sa hearing na to dati. Tuloy. Alam ko may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon? Dininay ni Senator Bato na nagpasikat siya sa hearing. Tinanggi rin niyang parokyano siya ng kahit anong sugal. Pero aminado ang senator na mamahalin ang kanyang relo dahil may K naman daw siyang magsuot nito. Bagamat nagpaimbestiga mga idol si Bato de la Rosa noon, May case siya na magsuot. Well, okay lang naman talaga. Wala naman talaga kaming paki kung afford or may kakayahan yung mga politiko na magsuot ng mga mamahaling gamit. Kaso lang, galing mismo sa kampo nila. 'Di ba? Yung ang lakas kung makabanat about sa mga mamahaling gamit. 'Di ba dati yung kay Kong Bini Abante, 'di ba pinaparinggan yung ng mga DDS na kesyo ang mahal ng relo, bakit ang mahal daw ng relo? So, kung iisipin mo naman, hindi na ba pwedeng magnegosyo yung mga politician, or hindi na ba sila yung tipo na yung sweldo nila iniipon nila, or yun nga may negosyo sila? 'Di ba? Sila lang din naman yung nagpapataas ng sila lang naman yung nagpapataas ng standard, 'di ba, ng mga tao kung ano yung gagamiting banat. Kasi yun nga, ang lakas niyong bumanat sa mga mamahaling gamit. Dati pinuri-puri pa nga si Kitty kasi ang simple lang daw. Tapos malaman-laman natin may mga mamahaling bag din pala. Yung kay Kitty talaga or sa mga Duterte, sila talaga yung mas medyo mapapaisip yung taong bayan. Bakit? Kasi pinapaniwala nila sa taong bayan na simple lang silang tao. Simple lang yung pamumuhay nila. 'Di ba?
So, siguro gusto nilang i-showcase na simple lang kami, hindi kami nagkukurap, something like that siguro. Kaya pinapalabas nila na simple sila, which is hindi naman akma talaga sa mga nakikita sa publiko. Kasi yun nga, may mga mamahaling gamit. Yung inilabas pa ni Trillanes na sobrang daming ari-arian ng mga Duterte, anak ng Tokwa. Diba? So, yun lang naman. Kung tungkol sa mga nawawalang sabongero ay wala din namang nangyari at tila usad bago nga mga idol ang mga ginagawa noon tungkol sa mga nawawalang sabongero hanggang sa natabunan na ng tabunan nga mga idol ng ibang mga problema at hanggang sa natapos na nga mga idol ang termino ni dating Pangulong Duterte Yun lang. ay hindi na resolba ang kaso. At narito nga mga idol ang ilan sa mga video na kung saan nga mga idol itong si Bato de la Rosa ay nagpatawag ng hearing. Na tila kapansin-pansin nga mga idol na itong si Bato de la Rosa habang nagtatanong ay tila matamlay at parang walang gana at parang walang patutunguhan nga mga idol ang kanyang pagtatanong dahil ito nga mga idol ay parang hindi niya binibigyan ng masusing atensyon. Kaya naman marami ang naniniwala Parang si ano pala to, parang si Robin Padilla siya nung time na yan. Ganyan, kita nyo naman si Senator Robin kapag nandyan sa mga hearing, biglang nagiging emosyonal. Bakit niya naman ginanyan si Tatay Duterte? Batanda na yan. Kahit sunugin niyo ako, mangangamoy Rodrigo Duterte ako. Grabe yung argumento, parang hindi pang senador eh. So, masyadong emosyonal yan. Loklok pa ng artista. nung panahon na yun nga mga idol ay wala ding patutunguhan ang kaso na ito kung si Bato de la Rosa di umano nga mga idol ang hahawak at magpapatawag ng mga hearing na ganito. Tinalbot po niya ako sa batok ko. Sabi, subukan mo lumaban, papatayin na kita. Tapos po noon, sabi ko po, bakit niyo po kami pinaganito? Eh wala naman po kaming alam diyan. Sabi, mga manchachope kayo. Sabi ko naman po sa kanila, hindi naman po napapatunayan at marami po kaming laban na beses dito na pabalik-balik po kami. Then, nung dinala po niya kami doon sa tinatawag niyang pahingaan po sa may loob ng sabungan po. Tapos anong ginawa ni Dondon sa'yo? Nung pagkalpot po sa akin, dinala po niya ako sa may bahay pahingaan po niya. Ano ka sinabi dito sa apidabit mo na maya-maya ay tumawag itong si Dondon ng cellphone? Apo. Sino tinawagan niya? Si Dondon ba siya ba yung whistleblower ngayon? Correct me if I'm wrong. Tsaka if ever siya yung whistleblower, ano kaya yung deal ng gobyerno sa kanya, no? Mapapalayo ba siya or kukonti ba yung sentensya niya? Kasi I think, or correct me if I'm wrong na lang din, parang involved din siya. Di ba? Tama ba? Ang pakarinig ko po, kalapit ko po siya, ang tawag niya po ay Boss A. Sino yung boss A? Yun po ang po namin na sinasabi niya si Atong Ang po daw. Anong sabi ni Dondon kay Boss Atong Ang? Ang sabi po ay, Boss A, may mga tao na naman dito na pumasok na mga manchachope. Tapos, Ang sabi niya po, naka-loudspeaker po yung cellphone niya eh. Sabi, Ha? naka-loudspeaker po. loudspeaker. Opo, rinig ko po. Narinig mo? Opo. Kilala mong boses ni Atong Ang? Medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Ano sinabi ni Atong Ang? Medyo Ano sagot niya? Ang sabi po nung tinawagan po niya, ang sabi po ay, sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pag hindi niya namin, patayin niyo na. Patayin nyo na? Grabe, no? Oo. Grabe, no? Grabe yun. Well, though hindi naman sa inaano natin si Atong Ang pinaparatangan nila. Pero may mga tao din talaga na umaabot na sila sa punto ng buhay nila na yung buhay ng tao is parang wala lang, parang buhay lang din ng langgam. 'Di ba na parang tinitiris lang. Kita nyo naman nung time nga ng war on drugs, 'di ba? Grabe yung utos, 'di ba? Actually, parang nangano nga ako sa sarili ko, na parang bakit sinuportahan ko yung dati, na parang kahit man laban, sige, tuluyan nyo kasi or para wala nang problema. Yun yung sabi ni FPRRD, di ba? Kung iisipin mo, sumuko na nga yung tao, di ba? Tapos tutuluyan pa. So parang dun pa lang ina-idolize na natin yung pagiging abusado talaga. 'Di ba? Ito, example dito. Ano ba yung opinion niyo dito if ever totoo na nanchuchope nga yung mga taong to at pinagbibeng-beng, 'di ba? Or kinanyan. Do you think deserve ba nila na maganyan? 'Di ba? Sobrang naman 'yun sobrang
taas ng kaparusahan nun. Tuloy. Narinig mo? Opo. Sigurado ka? Opo. Hindi lang naman po ako nakakarinig noon eh. Sino bang Pati yung nakarinig? mga kasama ko. Kasi po magkakalapit po kami. Ito ha, pagkahan tayo ha. Ha? Opo. Under oath ka dito kapag ikaw nagsinungaling. Opo, opo. Perjury ang kaso mo. Opo. At pwede kita ipa-withdraw from the Witness Protection Program. Opo, opo. Paano mo nalalaman na boses ni Atong Ang yung nasa loudspeaker? Ay siya lang naman po ang tinawagan niya na Boss A eh. Si Boss Atong lang po ang inaano na AA. Pagkatapos nun, anong nangyari? Nung pagkatapos Iba din talaga. Tama yung sinabi ni or ewan ko kung mag-agree din kayo sa sinabi ni Opinion Mo TV na iba yung pagko-cross-examine na ginagawa ni Bato dito. 'Di ba? Ewan ko kung mararamdaman nyo rin na may may pagkapanig siya kay Atong Ang. 'Di ba? Comment nyo na lang din sa baba. Let me know your yung tingin nyo dito. po noon, tinanong po ulit ako ni Dondon po. Ah, Ang sabi, sino po daw yung boss namin? Ngayon po, nung marinig ko po, inamin ko na po. sinong boss mo? Si Lisario Tolentino po. Ganito ang mga kaganapan mga idol sa loob ng Senado na kung saan nga mga idol habang nag-iimbestiga itong si Bato de la Rosa ay tila may pagkaingat nga mga idol itong si Bato kapag inuugnay ang pangalan ni Atong Ang. Maya-maya po, Patawa-tawa lang si Atong Ang dati, Well, I think ngayon naman is naman siya. Ang problema lang kasi ngayon, parang sobrang tight nila, 'di ba? DOJ at nila General Torres sa case na to. So, ibang usapan na to. Like, ibang administrasyon na kasi ito 'di ba? Meron pa pong dumating na mga security na nagbaba ng gamit. Yun nga po si Consolacion, si Virgilio, tapos si Matriliano. Nung naisakay na po yung mga tao ron sa van, meron pong umakyat na 5 security na si Virgilio, Matriliano, si Consolacion. Sandali lang, paano mo nalaman mga pangalan nito? Bali po, nung oras po na mawala yung mga tao, yung si Inonog po, yung Jean-Claude Inonog, nakatawag po ron sa tatay niya. Yung tatay niya po, pumunta po sa Manila Arena. Pagpunta niya po ron, ang inabutan niya po ng mga security, pinagkukunan niya po ng mga picture yung ID. Yun po yung pinicturean ng tatay niya. Kaya po, nung pinakita po sa akin, na-identify ko po yung mga pangalan nila. Kasi po, meron po picture si Inonog. Okay. Ngayon po, yung mga picture Grabe, ang halang na pala nito, par. po na nakuha na ni Inonog, sila po yung mga naghakot ng gamit ng biktima. Gamit. Opo. Yung mga, Nakita mo. opo. Anong ginawa nila? Iklaruin mo, paano yung ginawa? Pagdating po nila ron sa may cut house ng biktima, kinuha po nila yung mga gamit ng manok, yung folding, yung timbangan, yung katuka po. Kinuha po nila Virgilio, tas si Matiliano, tas si Consolacion po. Saan nila dinala? Hindi ko na po na kung saan po tinala kasi po hindi ko na po na sundan. At sa pagkatapos nga mga idol ng hearing ay tila binibigyan pa ni Bato de la Rosa ng hindi magandang espekulasyon ang mga sinasabi ng mga witness na pawang biktima din. Na ayon pa nga mga idol kay Bato de la Rosa ay dapat daw di umano nga mga idol ng masusing investigasyon dahil nagtataka di umano nga mga idol si Bato de la Rosa na kung bakit buhay pa di umano ang tumatayong testigo nga mga idol. Ito ay ayon mismo nga mga idol kay Bato de la Rosa. Ano ba? Hirap din, Kasi kung sineryoso nila to nung time nila, 'di ba time pa to nila FPRRD, masusing investigation, edi supposed to be tapos na to ngayon. 'Di ba? Bakit up until now unsolved pa rin siya? Hindi naman siya nag-case close sa time nila ba to, 'di ba? Or nila FPRRD. Okay. Tapos sasabihin ng mga DDS, banat lang niyan ng administrasyon para i-connecta sa mga Duterte. Ewan ko kung para sa inyo kakonekta-konekta ba. Pero, nag-handle sila Senator Bato. Buti wala pa si Robin dito. Baka, nag-iiyak-iyak din yun. Panoorin natin nga mga idol at kayo na ang umunawa kung ano ang inyong pagkaintindi. Okay, thank you. Salamat po. Sa IDJ, before you proceed, salamat ha, before you proceed doon sa next case na may update ka, gusto ko lang i-take up itong kaso, itong dalawang nakakulong ngayon sa provincial jail ng Laguna na apparently, according to them, lumabas ito sa TV, di ba? Interview ito sa TV na sila daw ay hinuli ng hinuli ng mga sabi na doon sa TV, hinuli ng mga gwardiya ng
sabungan sa Santa Cruz, Laguna, then turn over sa PIB, Provincial Intelligence Branch ng Laguna PPO, at pinailan ng kaso. So, this is very material. Kasi pareho ang pareho ang kung if you are investigating crime, pareho ang modus operandi. Pareho yung circumstances na nangyayari. Ang diferensya lang, ito ngayon sila, buhay, yung iba, missing. Yun lang ang diferensya. Buhay o missing. So, ibig sabihin ba kung buhay, malabo? Malabo. Well, baka nga siguro na buhay sila para matigil yung mga ganyang mga kalokohan. Diba? Pero ewan ko kung para sa inyo, nakaramdam din kayo na nag-i-speculate na si Senator Bato na bakit buhay ito. Ang labo nila kapag sila yung nagha-handle ng na medyo may sa kanila, close sa kanila, bigla nilang iniimbestigahan or mas kinokross-examine pa nila yung mga halimbawa ganyan, mga witness mismo, 'di ba? Naalala niyo yung time ni Kibuloy, 'di ba? Si Senator Robin Padilla din doon. Sino yung kinokross-examine niya? Yung mga witness ng QJC. Biglang banat, kung talaga kayo na witness, hindi kayo magtatakip ng mukha. Witness nga, di ba? Ikaw naman, magwi-witness ka tapos hindi mo sure kung paano na yung seguridad mo. Alam mo kung gaano kalaki yung tao. Bakit palalabasin mo pa yung witness? Di ba? So parang nag-ano ba na, yun nga, porque din siya kay Kibuloy, yung witness tuloy yung iimbestigahan nila. Di ba? Yung sa QJC dati na issue ni Kibuloy na imbis sila mismo yung sa ni Kibuloy, biglang iniimbestigahan nila na, oy, bakit nyo ginaganyan yung QJC? Alam niyo yung parang nagiging shield talaga sila. Like, same lang din dito sa nangyayari ngayon kay VP Sara. 'Di ba? Na imbis ituloy yung impeachment na yan, yung trial na yan, biglang pinapa-dismiss. Alam niyo yung ganyan na parang kamay daw bakal talaga or parang may shield talaga. 'Di ba? Pansin niyo rin ba yung mga pattern na ganyan? Nandyan ba si Atong Ang? Kasi kung nandyan si Atong Ang, dapat i-cross-examine niya, 'di ba? Like for example, pag sinabi ni nung witness na ay bakit buhay pa, tapos tanungin niya rin si Atong Ang, bakit naman na ganyan, 'di ba? Or may ganyan ba? Di pa kasi natin nakita yung buo din eh. As to bakit buhay sila, malalaman natin bakit buhay. Ano ang inyong masasabi mga idol sa naturang investigasyon Bakit buhay? na kung saan nga mga idol ay Kasi nagpatawag pa hindi ng patay. hearing itong si Bato de la Rosa at bakit wala din naman mga idol na nangyari sa kasong ito at sa haba-haba nga mga idol na mga panahon at taon na lumipas ay tila ngayon pa lamang ito magkakaroon ng hustisya at katarungan Tama naman. para sa mga biktima. Ano ang inyong masasabi mga idol sa reaction video na ito? So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below to vision. Pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Opinion Mo TV. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoids, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun para about pala yun sa issue, 'di ba? Dati na mga Binsing Sabongeros at kung bakit daw medyo napatagal. Well, questionable din naman talaga na bakit biglang tumahimik yan dati, 'di ba, na hindi pa naman talaga siya nakikase solve. Tapos yun, di mo rin talaga or di ka rin talaga basta-basta magugulat ngayon na biglang nabuhay yung case kasi yun nga iba na yung administrasyon na may hawak. Tapos yun nga may mga witness din or siguro mas binigyan ng pansin or ng tuon yung mga witness sa administrasyong to. Kaya it end up na umabot doon sa Bulkang Taal Lake, 'di ba? Na doon dinidispatch or whatsoever. Kasi kita nyo naman kay Senator Bato talaga. O ewan ko lang din kung ganyan din yung nyo na parang bakit ganyan ba? Ewan ko lang din kasi police naman talaga police naman din si Senator Bato So baka ganyan yung way nila lang talaga na ki-questionin din yung witness. Like ano ba ang mas madalas na kini-question ni Bato dito para si Atong Ang ginaganyan niya rin ba ng tanong or more on lang siya sa mga witness lang? Kasi kay Kibuloy dati ganyan din naman, 'di ba? Na parang
Di mo nga siguro nakita na, Kibuloy, bakit ba? Ano ba itong nangyari sa'yo? Bakit ba? Totoo ba to? Hindi na, wala naman kayong narinig sa mga ganyan, di ba? More on yung tinatanong nila, yung witness pa. Di ba? Ngayon, kay BP Sara, hindi naman nila tinanong si BP Sara, di ba na, oy, BP Sara, ano ba? Saan ba napunta tong 125 million? Bakit naubos ng 11 days? Wala naman silang ganyang tinatanong, di ba? Ang sa kanila lang, ay, ano yan? Ipapadismiss natin to. Kasi walang basihan to. Lagpas to sa 1-year bar rule. Di ba? So, di ba kung gusto mo talaga na magkaroon ng sagot, di ba? Di ba dapat ang i-cross or ang bakbakan ng investigasyon is yung yung akusado. Di ba? Kasi especially like that, tambak na. Di ba? Tambak na yung ebidensya, tambak na yung paratang, nagsilabasa na yung mga witness. Yung isa nagpakita pa ng mukha. Di ba? Na sobrang tapang naman, nagpakita pa ng mukha. You know, mga ganyan ba? Or ewan ko, kayo na lang din mahalang humusga. Pero, yun nga. Well, I think for sure kayo din naman siguro medyo nagdududa din talaga kung bakit biglang tumahimik to nung time nila. 'Di ba? Tapos biglang nagulat. Tapos sila pa yung nagulat ngayon. Sasabihin pa nila pinopolitika na naman. Kasi bakit binuhay na naman ngayon? Binuhay ba talaga yan or hindi pa natapos yung issue na yan? 'Di ba? Parang ganyan lang. 'Di ba? Parang ganyan lang. So, abang-abang na lang talaga tayo kung ano yung kalalabasan ng resultang ito or ng investigasyon to kasi big time din kasi talaga yung kalaban dito pare. 'Di ba? Tapos ngayon sobrang layo na ng narating ng case na to. May mga pulis na na-involved, may politicians ba? Correct me if I'm wrong. Basta something like that. Hindi na basta-basta tong case na to and then may mga nahuhukay na. 'Di ba? Dumadami yung ebidensya. So abangan na lang natin yung finish line dito. And then yeah, that's it. Justice will prevail. So again, hanggang dito na lang muna Opinion Mo TV. Subscribe nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So that's it. Thank you so much for watching. Opinion Mo TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe.